Martina, bakit bulay-bulay? Nandiyan si Renalito, bulay-bulay. Nahimulang inikwil lang yun. Ngayon, siya pagdating doon, nag-usap, sabi niya, tumawag na ba si Elon Musk? Kasi barkada pala sila eh. Sabi anong sadya? Deuterium. Ha? Walang problema. Kung deuterium, kala ko yan, 2013 pa, sinadol pa ako. Walang problema. Panukala ng aking tatay yan. Kung deuterium pag-usapan, ay, gawin na natin. Soon as possible. Ha? Soon as possible. Kaya ngayon, kung isipin natin, matalino ang presidente sa Pilipinas. Ang una niyang ipalabas, hindi deuterium. Anong katwiran niya? Katwiran niya. Kung idaan ko pa, ito, sa legislative branch, bago may sa batas, kapos na sa panahon. Sabi niya, kapos na. Kaya, ang gagawin natin dito, iba na lang ang gagawin. Kasi tumawag na United Arab Emirates. Yung United Arab Emirates, gusto nila deuterium sila mag-finance. Ngayon, Dubai, kasi alam nila nawala na, mapagkukunan doon na oil. Ngayon, sabi na, hindi, tinago kasi confidential. Ngayon, sabi niya, kung walang deuterium, doon na lang tayo sa natural gas. Sabi niya, doon kayo pumunta kasi aaprubahan ko na ang Republic Act 121-20. Yun ang natural gas. Pero nakalagay green renewable energy. Biro mo, tayong mga tinuruan ng ating mentor, kahit mga green tayo, pwede tayo magsalita ng gano'n. Wisdom ito mula sa Diyos. Kaya tayo, mayroon tayong wisdom. Ngayon, tuloy natin. Ngayon, mga kapatid, nung nandun na sila sa Malacanang, sige, dinahilan agad sa ating mahal na presidente. Nga, pigado naman ang mga oras o panahon kasi papasok ng political campaign, hindi na pwede na ipasok mo doon sa legislative branch. Mga panya pa ang mga kongresista natin. Kung ipasok natin sa judiciary branch, mga panya pa. Yung mga senador natin. Anong ginawa niya? Executive order. Merong kapangyarihan ng presidente. Pinalabas agad niya. Executive order. Lumabas agad. Permado. Kaya, medyo sabi ko, bakit hindi deuterium ang pinirmahan? Bakit? Natural gas yan. Umawag sila, huwag kang mag-alala. Separated yan. Pag nandyan ang deuterium, separated agreement. Hindi kayo matuwa dyan, malikapya. Separated agreement. Ang deuterium natin. Ngayon, ang scientist, ano ang sabi? Meron silang meeting. Hindi pa uwiin sa Mindanao. Kasi soon as possible, gagawin ang feasibility study sa deuterium. Gawin na feasibility study. Although, merong exploration, pero confirmation exploration yun during the time doon sa Dapitan. Kasama ang binanggit ni Haring Lito, yung Coast Guard na isang babae kasama sa exploration. Nag-umpisa sila alas 4 na madaling araw. Natapos, anong oras? Alas 11 ng umaga. Ano ang pag-prove nila? Maganda ang deuterium sa Dapitan. Bakit kako? Malinis. High grade. High grade ang deuterium natin. Maganda. Ngayon, na-prove na. Ngayon, anong ginawa ngayon? Huwag munang umuwi kasi gusto namin kung mayroon mang presentation sa deuterium. Mga kapatid, kung mayroon presentation sa deuterium, gusto ng ating Pangulo. Tuloy-tuloy na
nakasama na agad ang pagtayo ng BRICS. Tuloy-tuloy na, ayaw niya. Nagtanong pa, kamusta naman? Meron na bang company? Meron na bang opisina ang company? Sabi niya, wala po. Ay, anong sabi ng investor? Sige, papuntahin mo doon. Maghanap ng lupa para tayuan natin ang company. Kasi hindi pwede nga office. Hindi pwede nga ang company walang opisina. Ilang 300 lang muna. 300. Malaki ang kailangan. Malaki. Pero 300 lang sa opisina. Sa kapitan kasi hindi na magpapagawa. Ay, wala. 300 square meter lang muna. Malaki sana. Kasi ang gusto doon malapit sa dagat. Ayaw pumayag ang taga-local government unit ng Dapitan. Bakit? Kasi makaabala daw yun. Kasi ang lalaki ng mga pipe, mga tubo, dadalhin doon. Di dadalhin sa bundok, bandang bundok. Kasi ano nila, malayo sa dagat. O, malayo sa dagat. Kasi may budget sila na hindi pwede malapit sa dagat. Oo. Oh. Hindi. Islaman yun. Kaya ganun siya. Kaya ang gusto naman, sige, padalagan ng budget. Malaman na lang ninyo agad yan na meron na pala tayong opisina sa Duterte. Ito, tahimik lang ito. Tahimik lang. Kaya kayo, huwag kayong, don't lose your hope, mga kapatid. Okay na daw ang 300 kasi mayroon namang office sa Orquita. Orquita. Oo. Malaki man doon. Oo. Ngayon, nagpatawag pa. Sabi nga, kasi mag-meeting tayo doon sa opisina sa Orquita. Kasi pupunta yung investor. Kami, patawag kami, pero yung ibang tumanggi, hindi yung ipatawag. Sure naman nila. Yun lang maniniwala. Lalo-lalo na sa scientist natin. Kasi ito, buong loob ko nito. Bakit? Sinabi na ng Muslim at saka yung investor na ito. Kasi ito ang explain about sa deuterium. Ngayon, nandoon na. Merong meeting. Malaman na lang ninyo kung nandoon na kami sa Mindanao. Mag-vlog ako. Welcome mga kajip sa Mindanao. Ngayon, sa vlog ko, pero yung deuterium natin ay hindi yung kasama. Kaya ganun yan mga kapatid. Ngayon, hindi ko naman bukod akalain ngayong Muslim na yun. Nga palaging sinasabi ni Malari, ang tagal na Muslim na yun, malapit ako maging spirit. Sabi ko, saan ba talaga yun? Sus, nung nagkakunik na sila ni Arilito dito, pati yung investor sa kanila, tumawag yung Muslim. Tumawag, pwede ba ako makipag, sa'yo? Ad ba yun? Sa to? Muad ba? At pray. Sabi ko, sinabi ninyo, pwede ko bang i-accept? Sabi niya, accept mo. Sabi ng Muslim. Ay, sa wakas, din tayo, nagkatagpo. Nag-siya video call. Sabi ko, ikaw pala yung Oo. Hindi mo na ba ako naalala? Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Matagal tayo nagkasama sa 1995. Sabi ko, is not siya dito. Isip ko, matagal ka na nagkasama sa akin. Mandulukot, saan kayo sa Visual? Ito, sa Cebu? O, dinner ba ito ng Armas? O dinner ba ito ng Marijuana? Sabi niya, taga-Occidental ako. Ha? Inisip ko agad ng mga dragon. Kasama ko doon during na tayo kung paruhino. Sino kayong dragon ko? Sabi niya, matagal tayo nagkasama. Sabi ko, saan ba talaga? Kasi iniisip ko. Sabi niya, 1995, alalahanin mo. Inutusan tayo ni Tatay Pilimo. Uy, Tatay Pilimo, taga-kingdom pala to. Sabi ko, oh, wow. Asa siya nakikita? Nagpakilala siya sa akin. Sabi niya, alalahanin mo, yung inutusan tayo ni Tatay,
Ang ginamot mo, tumawag pa ka, kasi meron yung ano yung bildite. Tawag kami, tay, ito pinapunta mo rito, ang laki-laki ng itlog. Panginoon, laki ng itlog. Sabi ko, anong gawin nito? Sabi niya, sige, gamitin mo lang, liliit yan. Sabi ko, paano liliit dito? Kalaki-laki nito. Ang dami pang ipang. Sabi ko, lalabhan pa ko. Sobrang kalaki gano'n. Ngayon, sabi ko, huwag naman ako pahiya lang tayo. Di ngayon, kasama ko pala siya, bata pa yan. Bata pa siya. Kasi Muslim siya Sabi ko, tinitingnan ko, panay lang tawa. Sabi ko, ano ba itong klase na tao na ito? Si mahilig man tumawa. Brad lang kaming dalawa. Hindi ko alam pangalan niya kung ano. Sama kami lang sama. Di inilot ko na. Inilot ako. Sabi ng manari, ganito. Ganito lang gawin mo. Yung itlog niya, para lumiit, kuha ka ng yelo, ice. Kapag maligo ka sa madaling araw, pag malamig, ang itlog mo umakyat. Hilahin mo agad. Sabi ko, ganun ba? Anong gawin sa'yo? Inokno mo sa itlog para mukupos. Patay, nikupos mo ng itlog. Bira-bira mo. Si Lance Ting. Hilapin ka niya kay pagkang yun yung itlog ka rin. Diyos, kalaway sa Ginoo mo. Di ka may yun. Utangan na yung supporter. Nalimot ko kita kaan maming hagkik. Kaon, snack ba? Ulit-ulit ko sa akin. Ingo ko rin siya. Uy, nagsuwa ka dito. Pasti na. Wala na kong kukiloon. Kaya gigutom na gito. Gutom talaga ako noon. Yan ang pag-uusap namin. Di ngayon, lakad naman kami ng lakad. Tapos sabi ko, ano bang klaseng Muslim yan? Ang dumi naman, sabi niya, ano yan, mga, parang mga spot yan ba, mga badyaw, ganyan. Siya nag-explain sa akin. Naglakad kami. Sabi niya, hindi mo na ako naalala. Sabi ko, ikaw pala yun. Kaya tawa ako nila. Kinala ko pala yung tao na yun kasi matagal kami magkasama daw. Akala ko sa panduruko. Hindi pala. Yung pagpanghilot, yung hilot namin itlog, tagal-tagal namin pinalit. Kaya alam 50 pesos. Hati pa kami dalawa. 50 lang. Chef. Kaya sabi ko, ganun pala to. Di ngayon, during the time, nung panahon na yun, na nag-usap na kami, hinanap ko siya kasi nawala. Ngayon, mayroon pala sila ng agreement ni Malnari o Tatay Filimon. Kasi hindi ko na siya makita Sabi pala, kasi istorya niya, na siya dati, taga Basilan. Basilan siya, pero ang mama niya, nung ipinanganak ang kanyang kapatid, namatay. Doon siya sa kanyang tatay, tapos umalis ang kanyang tatay, hindi niya alam, pumunta siya sa kanyang lula. Ngayon, during the time, sa Sambuanga, Sibugay, sa Ipig, binumba man ng mga Busaya. Di ba pati yung ano noon? Pati yung palengke doon, binumba, ang daming nangamatay. Ngayon, sa panahon na yun, siya, umalis siya doon sa Sambuanga, Sibugay. Pumunta siya ng parking. Doon siya nag-upo-upo. Ngayon, wala man siya kakilala. Yung Muslim na yan. Ngayon, sa panahon na yun, nandoon na siya. Mayroong isa na taga-Kingdom of God, nakapagsabi, kung gusto mo, wala ko matuluyan, doon ka ni Tatay Filimon. Dinala siya doon. Naging, sila si Tatay Filimon ang nagpakain sa kanya, nagpakain. Ngayon, na-interest siya sa aral sa Kingdom of God. Kasi ang aral sa Kingdom of God, sa Bible, 4 factors. History, prophecy, mathematics, and science. At binanggit pa daw ni Tatay noon na what is history? History is a written records of the past event. What is mathematics? Mathematics is a subject that involves number and computation in solving the problem. What is science? Science is a systematic arrangement of knowledge based on fact, through experiment and observation. What is prophecy? Prophecy is a written account of the future. Gusto siya mag-aral. Pero sabi ni Tatay, ay Doy, huwag kang sumali dyan. Sa Christian lang ito, ikaw sa Muslim. Ikaw, mag-aral ka, Doy. Pero
Pero pagdating ng panahon, tulungan mo akong kukunin natin ang Deuterium. Umimik ang time na niya, ha? Ganun. Umalis siya. Pumunta siya sa Sambuanga. Nag-aral siya doon. Ngayon, sa pag-aaral niya, nakatapos siya sa kanyang pag-aaral. Naging negosyante siya. Nagiging billionaire siya. Mayaman na mayaman. Pero nalimot daw siya ng tatay. Yun ang sabi niya. Nga meron pala silang agreement ni Tatay Pilimon. Ngayon, nung nagpupri-pupri daw siya, hindi naman siya bilyonaryo na lang, nagpupri-pupri na, naalala niya si tatay. Ngayon, naglakad siya, nakita mo niya si ikaw. Kung sinong nakita mo, hari, ikaw, kuha, hindi tayo nakikita. Hindi si ikaw. Yung ikaw daw na taga, saan yun? Usamis yung malaking mama. Akala ko ako. Kasi ikaw sabi mo ikaw. Ngayon, sa panahon na yan, nakausap niya, sabi, hinanap ka ni tatay, palagi, saan ang Muslim? Doon niya naalala, may usapan pala kami. Ano bang sinabi ni tatay doon? Binanggit na ni ikaw, kasi malapit ang istorya sa Spirit, hanapin niya yung Pilipino-German at yung Muslim. Kasi ito, ang makatulong. Mag-istorya ako sa Spirit na. Kaya ngayon, ang kanyang asawa naman, na taga Zamboanga City, isa siya ngayon sa undersecretary sa Malacanang sa DNR. Hindi mo matuwa? Malapit sa luwag. Undersecretary siya, DLG sa Malacanang. Ngayon, nung DNR pala yun. I mean ko na lang. DNR pala. Doon siya sa DNR. Ngayon, sa panahon na yan, ngayon, nakausap man niya ang pinsang buo ng kanyang asawa na isang Pilipino-German na may-ari ng technology sa Germany. Di, maniwala kami agad, tawag niya kasi yan dito at saka si Renaliti. Nandiyan na nakausap na namin. Pati yung Muslim. Hindi ba kayo matuwa dyan? Nga nandito na? Tapos mayroon naman kayong inaasahan na iba? Huwag na kayong maghanap pa ng iba. Sabi ni Manari, pag hindi kayo maniniwala nga ako spirit na, hindi kayo maniniwala na hinahanap ko. Una, Pilipino-German, investor, may-ari ng technology. Pangalawa, yung Muslim. Pangatlo, yung mahabang balbas. Nasa yaktes na ermitan yung mahabang buhok, pero ngayon putol na ang kanyang balbas. Di ba kayo matuwa niyan, mga kapatid? Kaya sinasabi ko ito sa inyo para hindi na kayo maghanap. Kasi pag maghanap pa kayo, magulang na lang kayo. Bakit? Matigok. Kato sa Mupolo. Kanang ikaduang na polo, adto kita mubasa na sa Sambingay nga dunay napulo ka mga babaeng birhin. Ang 5 kanila buwang-buwang, walay lana. Kato lamang 5 nga dunay lana. Karon, kung imong isipon ka na, kanang 5 nga walay lana, nagsugol ka ni Ramos hangtod ni Duterte karon. Dili ka na sila makakuha sa lana nga heavy water kanang deuterium. Kay ang 5 kanila di man wa may lana kanang 5. Kanang umaabot nga 5 karon human ni Presidente Duterte adunay lana. Kanang lana ana mao nang deuterium. Mo kani makuha. Kung makuha na kaning dapitan, may mo kaning bisag ka ng tulo ka oil rig, ana ni mo buhata sa dapitan. Porte ng dato kaning dapitanon.
perting gatua. Mao kay plano sa Ginoo, sumbingay nga duha ka duha ka utong. Kaya naman po nga duha man ka utong. Asa man nato makuha? Kung magsugod kag isip natulig sa kalibutan, adto ka magsugod ni Adan. Aron makita nimo ang napulo nga una. Nga Adan, Set, Enos, Kainyan, Ared, Malaleel, Enok, Patrala, Lamed, Noe. Pulo ka na sila. Kuman sa lunok, mo isip ng puga. Ika ni Sem, Arpaksad, Allah, Heber, Peleg, Rio, Sirog, Nakor, Tare, Abraham. Laing na pulo. Mo kana ang mga presidente sa Pilipinas nga 20 ka presidente. Kulang na kita karon og 5 ka presidente. Mahuman na rin 20 nga isip sa Diyos, nag-iisip niya sa Diyos. Mo kana ang itsura. Ngayon, dili ko maulaw, may istorya ninyo. Kay ako ang nakaswerte nga tagan aning kaalam sa Ginoo. Muna akong ipanghatag. Tungod kay wa man ko magbayad sa Dios ani bisag o sa kadako wa man ko magbayad sa Dios, akong ihatag sa mga tao nga walay bayad.